Ano ang mangyayari sa Muslim Ummah kung matalo na ang Iran ng pinagsanib na puwersang Amerika at Israel sa pahintulot ng Allah? Pakatandaan na hindi po akida ang pag-uusapan natin, kundi ano ang magiging kahihinatnan ng giyera sa Muslim Ummah once na natalo at bumagsak na ang Iran na nag-iisang bansa na harap-harapang lumalaban sa Amerika at Israel. Dadalawang punto lamang ang tatalakay natin ngayon sa lecture na ito. Una, ang patungkol sa fatwa ng mga ulama hinggil sa giyera ng Iran laban sa Amerika at Israel. At ang pangalawang punto ay tatalakay natin ng detalyado ano ang mangyayari sa Muslim Ummah sa pahintulot ng Allah kung matalo na ang natitirang tahasan na lumalaban na bansa sa agresyon at karahasan ng Amerika at Israel. Ang gagamitin natin na modelo ay ang mga geopolitical analysis ng mga eksperto nang nakabatay sa recorded data ng mga kaganapang pandaigdigan sa loob ng 20th century. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, umpisahan na natin. Unang punto, hukom ng mga ulama tungkol sa giyera ng Iran kontra Amerika at Israel. Pahapyaw na lang na tatalakay natin ito dahil napaksa na natin ang puntong ito sa Friday Khutbah at sa YouTube lecture na pwede ninyong mapakinggan sa ating YouTube channel na Islamic Information Services episode 76 at saka episode 77. Una sa mga hukom ay ang panawagan ng mga Sunni scholars sa Iran. Ang Iranian Sunni scholars nitong March 19, 2026, isang araw bago mag-Eid al-Fitr, ay nanawagan ng tulong sa lahat ng Islamic Center sa buong mundo na kondinahin ang pagsalakay ng Amerika at Israel sa Iran. Pagkatandaan na upang maisakatuparan ang pinapangarap na world peace ng makatarungang kapangyarihan sa ilalim ng La ilaha illallah ay kailangan talaga na ang bawat Muslim ay dapat na kaagapay, katulong, kaibigan at tagapagtanggol ng isa't isa. At ang nananawagan ng tulong ng mga Sunni Muslims sa Iran ay mga kapatid natin na sa pananampalataya na dapat lang natin tulungan dahil sa utos mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. Ba'da A'udhu billahi minas shaitanir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Chapter 9, verse 71, Quranul Karim. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang mga mananampalataya, kalalakihan at kababaihan ay mga awliya sa isa't isa. Ibig sabihin ng mga awliya sa isa't isa, mga kaagapay, katulong, kaibigan, tagapagtanggol, kaalyado sa isa't isa.
Hinimok ng nasabing mga Sunni scholars sa Iran ang mga global Islamic centers na magsipagdeklara ng fatwa laban sa Zionist regime ng Israel. Yan lang ang inihingi nila na tulong. Ang kondinahin ang aggression ng Amerika at Israel. Mga kapatid natin sa pananampalataya, ang mga Sunni Muslim sa Iran. 20 milyones po ang Sunni sa Iran. Nangangailangan sila ng tulong. At ano ang sinasabi ng hadith? Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Malapit-lapit na pagkahulugan. At ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, ang parabola ng mga mananampalataya sa kanilang pagmamahalan, habag at awa sa isa't isa ay tulad sa isang katawan. Kapag alinmang bahagi ng katawan ang nasasaktan, ang buong katawan ay hindi makatulog at nilalagnat. Pinaka-authentic po ng mga hadith ang ating source. Sahih al-Bukhari, hadith number 5665 at saka Sahih Muslim, hadith number 2586. Pangalawa sa mga hukum ay ang panawagan ng International Union of Muslim Scholars sa Qatar. Pangatlo sa mga hukum ay ang fatwa ng humigit sa 30 na malalaking ulama sa mundo na galing pa sa iba't ibang Islamic organizations. At pang-apat sa mga hukum ng mga ulama ay ang Sunni Grand Mufti ng Libya, si Sheikh Sadiq al-Gharaini. Nagkakaisa ang kanilang fatwa. Number 1, ang pagsuporta sa Iran laban sa agresyon ng Amerika at Israel sa kasalukuyang giyera ay pangrelihiyon na obligasyon ng kamusliman. Number 2 sa kanilang fatwa, karapatan ng Iran na ipagtanggol ang sarili laban sa marahas na agresyon ng Amerika at Israel. Pangatlo sa kanilang hukum, ang magkakaiba na akida ay huwag dapat maging hadlang para magkaisa ang kamusliman na labanan ang hayagang kaaway ng Islam. Dumako na po sa pinaka-topiko natin. Punto numero 2. Ano ba ang masaklap na mangyayari sa global Muslim Ummah kung matalo na ang Iran at manalo na ang Amerika at Israel? Ito po ay base sa mga geopolitical analysis ng mga eksperto sa Muslim global crisis nang nakabase naman sa data mula sa mga nagdaang kasaysayan ng kamusliman sa loob ng 20th century. Kapag po hindi tinulungan ng kamusliman ng Iran dahil sa issue sa akida, once na matalo ang Iran, ay wala ng bansang Muslim ang tatayo pa para kalabanin ang dambuhalang pang-api ng Amerika at Israel. Wala na po si Saddam ng Iraq na lumalaban noon. Wala na rin po si Gaddafi ng Libya. At wala na rin King Faisal ang Saudi Arabia. May natitira pa ba na bansang Muslim na tahasang lumalaban sa kasalukuyan maliban po sa Iran? Wala na po. Pero tika muna, bakit ba walang kumikilos
sa mga bansang Muslim para ipagtanggol ang alam nila na inagrabyadong Iran. Akida issue ba talaga ang dahilan? Ang dahilan ba talaga ay kasalungat natin sa akida ang mga Shia? O baka naman ang totoong dahilan ay mga takot sa Amerika? At anong sinabi ng Allah kapag hindi siya ang kinatakutan at Amerika ang kinatakutan? Innama dhalikumus shaitanu yuqawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Si Shaitan lamang ang umuudyok sa inyo ng takot sa kanyang mga awliya. Kaya't huwag ninyo silang katakutan, kundi ako ang inyong katakutan, kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Wala pong tunay na kaligayahan ang buhay ng Muslim hanggat hindi niya natutunan na isabuhay ang pagiging mahintatakutin sa Allah. Kung ang Muslim ay naghahanap ng totoong kaligayahan, ginhawa sa buhay, comfort in life, gaan sa anumang pasanin mo sa buhay, takwa po ang solusyon. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Chapter 65, verse 4, Quranul Karim. At sino man ang mahintatakutin sa Allah, ay pagkakalooban na ito ng gaan sa kanyang mga gawain. At ano nga ba uli ang pinakamasaklap na mangyayari sa Muslim world kapag natalo ng Iran, ipalayo nawa ng Allah? Una sa mga pinakamasaklap na mangyayari sa pahintulot ng Allah ay ipapatupad na po ng Israel ang matagal ng pangarap nila. Ano ba ang matagal na nilang pangarap? Ay walang iba kundi ang maitatag ang tinatawag nilang Greater Israel Project. Ano ba ang Greater Israel Project? Ito po yung puro puwersahang Zionist expansions. Sasakupin na ng Israel ang buong Palestine, kasama na ang kabuuan ng Golan Heights, West Bank at Gaza Strip. At dahil nga sa wala ng papalagpa sa mga bansang Muslim, ay sasakupin nga nila mula sa Nile River hanggang sa Euphrates. Sasakupin din nila pati na mga bahagi ng Lebanon, Syria, Jordan at Egypt. Yan po ang katotohanan ng Greater Israel Project na hindi ata ito alam ng maraming eksperto sa akida. At ano ba ang malawakang epekto ng Greater Israel Project? Sige, pakinggan ninyong mabuti at itutuloy natin ang enumeration. At iisa-isahin natin ang mga masaklap na aabuti ng global Muslim Ummah kapag natalo na ang Iran. Pangalawa, sa mga masasaklap na mangyayari sa pahintulot ng Allah, kukontrolin na nila ang Muslim world. Kukontrolin na nila ang 57 Muslim countries. Kukontrolin na nila ang political leadership or pakikialaman na nila mismo ang pagpili ng mga Muslim, ng kanilang mga pinuno. Yung presidente o kaya prime minister o kaya hari ng mga bansang Muslim ay pakikialaman ng Amerika at Israel. Yung pinuno na tuta ng Amerika at Israel ang kanilang ipagpipilitan na mamuno sa mga Muslim. Pangatlo, sa mga masaklap na mangyayari, pati na po economic policy designing ng mga bansang Muslim ay pakikialaman din nila. Ipipilit na nila sa kamusliman ang mga haram sa ekonomiya na katulad ng riba.
Nangyayari na iyan sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pag-uutang ng mga bansang Muslim sa World Bank at sa IMF or International Monetary Fund. At lalo pang mangyayari iyan kapag naghari-harian na ang Amerika at Israel. Mananalaytay na sa dugo at laman ng ekonomiya ng mga bansang Muslim ang pinakamortal na kasalanan sa riba. Ano nga ba ang babala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa riba? Ar-riba 72 baban adnaha mithlu ityani rajuli ummahu. Ang riba ay may 72 pintuan. Ang pinakaminus sa mga ito sa kasalanan ay katulad sa isang lalaki na nakikipag-sex sa kaniyang sariling ina. Na'udhu billah. Source natin, Hadith Tabarani, Volume 8, Hadith number 73 at saka Hadith number 74. At saka hadith number 7147 for your complete reference. Pangapat, sa pinakamasaklap na mangyayari kapag natalo ng Iran, hihigupin na nila ang gasolina at iba pang natural resources. Hindi lamang ng Iran, kundi ng mga bansang Muslim. Ang likas na yaman ng mga bansang Muslim ay pagpipiestahan na ng mga kufar at musrikun sa Europa at Amerika. Tulad ng nangyari noong bumagsak ang Ottoman Empire. Pag-aagawan nila at paghahati-hatian na nila ang mga lupain ng mga bansang Muslim. Panglima na mangyayari sa global Muslim Ummah, pakikialaman na nila ang military affairs, national interest, at saka national security ng mga bansang Muslim. Hindi pa ba ito napakamasaklap na aabuti ng global Muslim Ummah? Pero teka muna, di ba 2 bilyonis na? Bilyonis na, hindi milyonis. Bilyonis. 2 bilyonis na ang bilang ng mga Muslim sa kasalukuyan. Di ba ang dami-dami na natin? Sa 8 bilyonis ngayon na populasyon ng mundo, ay 25% ang kamusliman. Tayo na sa kasalukuyan ng pinakamalaking populasyon sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Bakit tayo pagpipistahan at paghahati-hatian ng mga bansang kufar? Pasagutin natin ng isang hadith. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qad'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma'idhin. Qala bal antum yawma'idhin kathirun walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayli wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifanna Allahu fi qulubikum wahana. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahanu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ito po ay hadith Abu Daud at saka hadith Ahmad. Hadith Abu Daud, hadith number 4297. Ito po ay graded sahih ni Shaykh Al-Albani. Malapit-lapit na pakahulugan. At ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi,
Darating ang panahon na ang mga nasyon ay magtatawagan sa isa't isa para salakayin kayo na gaya ng pagtatawagan sa pagkainan ng mga nagkakainan. May nagtanong, mangyayari ba yun dahil kakaunti kami sa bilang sa araw na iyon? Sinabi niya, sumagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi. Bagkus ay marami kayo sa araw na iyon, subalit para kayong bula sa isang alon. Tatanggalin ng Allah sa puso ng mga kalaban ang takot sa inyo at pupunuin ng Allah ng wahan ang inyong mga puso. May nagtanong, sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ano ang wahan? Sinabi niya, pagmamahal sa mundong ito at pagkamuhi sa kamatayan. Hadith Abu Daud at saka Hadith Ahmad. Yan po ang dahilan na pangunahin sanhi ng pagmamahal sa makamundo at pagkamuhi sa kamatayan ay pwedeng matrap ang Muslim world sa patibong ng pinagsamang puwersang Crusaders and Zionists. At hindi lamang yan ang pinakamasaklap na mangyayari sa global Muslim Ummah kapag natalo ang Iran. Ituloy pa natin ang enumeration. Pang-anim na pinakamasaklap na mangyayari sa pahintulot ng Allah. Pati na po ang Islamic culture and Islamic religion ay pakikialaman din nila. Sa paanong paraan na mapapakialaman nila pati na ang relihiyong Islam? Pakikialaman nila ang mga Islamic curriculum ng mga Islamic universities. Kasi sa mga universidad galing ang mga ulama. Mga universidad ang bumubuo sa kamalayang Islam ng sambayanan. Babaguhin nila ang katuroang Islam sa mga universidad. Tatanggalin sa lahat ng subjects ang usaping jihad. Tingin nila sa jihad ay banta sa world peace. Tingin nila sa jihad ay terorismo. Susunugin nila ang lahat ng aklat na may taglay na kaalaman tungkol sa jihad. Nangyari na yan dito sa Pilipinas. Isang malaking Muslim embassy noong kasagsagan ang issue ng 9/11 ay ipinag-utos sa kanilang mga local staff na sunugin ang mga aklat kasama na ang mga Quran na may lamang mga komentaryo ng jihad. Hindi po ito kwentong barbero. Ang isa sa mga staff na inatasan ng nasabing embassy ay kaibigan mismo ng inyong abang lingkod. At siya ay suklam na nagkwento kung paano nila sinunog ang mga aklat, pati na ang mga Quran na may lamang komentaryo ng jihad. Nagawa nila yan noong hindi pa hari-harian ng Israel. Once na matalo na ang Iran, ipalayo nawa ng Allah at maghari-harian na ang Israel. Mayroon pa bang hihigit na saklap ang daranasin ng global Muslim Ummah? Nawa ipalayo ng Allah, nawa huwag ipahintulot ng Allah. Pampito na mangyayari sa global Muslim Ummah sa pahintulot ng Allah. Ang mga ulama o mga Islamic religious leaders o kaya mga Islamic religious scholars ay hindi na po makakapagsalita pa. Kalabuso ang aabutin nila or kamatayan ang aabutin nila kung magsasalita pa sila tungkol sa kapahamakang dulot ng pang-aapi ng Amerika at Israel. Ang mga religious leaders ay magiging mga bulag pipi at bingi na lang. Marami na rin sa kanila ng mga ulama ang magiging tuta ng gobyernong tuta. Allahu Akbar, subhanallah. Pangwalo, na pinakamasaklap na mangyayari
Huwag nawa ipahintulot ng Allah. Ito yung ating tinatalakay. Huwag nawa ipahintulot ng Allah. Pero ito po, ang geopolitical analysis ng mga eksperto. Huwag sana ito ipahintulot ng Allah. Ipinipresenta lang natin sa inyo para maging aware kayo. Ang mga kababaihan ay tatanggalan na ng hijab. Pagbabawalan na rin ang kalalakihan na magsuot ng damit pang Muslim. Nangyari na iyan sa Turkey nung panahon ni Kemal Ataturk na tuta ng mga gobyernong kufar. Maging sa Iran sa panahon ni Shah Pahlavi na tuta ng Amerika, ay ganun din ang kawalang hiyaan sa moralidad ang policy ng gobyerno. Ang mga bansang Muslim ay pupunuin na ng mga kasino, beer houses, prostitution at iba pang elemento ng fitna. Magiging normal na lang ang zina sa sambayanang kamusliman. Ang tanong, paano mangyayari na hahayaan na lamang ng Allah na ipahamak ng mga kufar ang mga Muslim? Mismo na mga Muslim na nananampalataya at sumasamba sa Allah. Pasagutin natin ang isang hadith qudsi. Idha asani man ya'rifuni sallattu alayhi man la ya'rifuni. Malapit-lapit na pakahulugan. Kapag sinuway ako, sabi ng Allah sa hadith qudsi, kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, sino bang nakakakilala sa Allah? Muslim. Kapag sinuway ako ng nakakakilala sa akin, ay hahayaan ko siya na pangibabawan ng isang hindi nakakakilala sa akin. Allahu Akbar, subhanallah. Kaya't magtataka ka pa ba kung bakit ang mga Muslim na sumasamba sa Allah ay paghaharian na at aalipinin na ng mga kufar ng gobyernong Amerika at gobyernong Israel. Pangsiyam na pinakamasaklap na mangyayari sa pahintulot pa rin ng Allah. Ang pinakamasaklap po nito, ang mga bansang mananampalataya ay magiging awliya na nila ang mga bansang kufar. Magiging, hindi lang awliya, kundi magiging tuta na sila ng mga bansang kufar. At ano nga ba ang sinabi ng Panginoong Allah tungkol sa mga Muslim na nakikipag-awliya sa mga kufar? Pasagutin natin ang Quran. La yattakidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'. Malapit-lapit na pakahulugan. Huwag hayaang ang mga nananampalataya na magturing sa mga hindi nananampalataya bilang awliya. Sa halip na kapwa nananampalataya ang magkaawliya. At sino man ang gumawa niyan ay walang anumang maaasahan sa Allah. Suratul Imran, verse 28, Quranul Karim. Ibig sabihin ay wala nang saysay ang panawagan sa Allah kapag ang mga mananampalataya ay hindi lamang awliya ng mga kufar, kundi mga tuta na ng mga kufar. At dahil sa panahon na iyan, ay lantaran ng nakikipag-awliya na ang mga Muslim sa mga kufar, ay ano na lang po ang mangyayari sa akida ni Muslim? Pasagutin natin muli ang Quran. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. O kayo na mga nananampalataya, huwag ninyong ituring
ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang inyong wali. Sila ay wali lamang ng bawat isa sa kanila, at sino man sa inyo ang kanilang maging wali, magkagayon katiyakan na siya ay nabibilang sa kanila. Suratul Maidah, verse 51. Ang ibig sabihin ay magiging kafir na rin si Muslim na nakikipag-awliya sa mga kufar. Hindi lang nakikipag-awliya, nakikipagtuta sa mga kufar. At ang pang-sampu na mangyayari sa Muslim world, kapag talo na ang Iran, wag naway paintulot ng Allah. At ito na ang pinakamasaklap sa lahat. Hindi na po ang Allah ang kinatatakutan ng Muslim ummah, kundi Amerika na at Israel ang katatakutan ng 57 Muslim countries. At ano ang sabi ng Allah kapag iba ang kinatakutan ni Muslim at hindi ang Allah? Balikan natin yung ating binasa kanina na verse sa Quran. Innama dhalikum as-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Chapter 3, verse 175, Quranul Karim. Si Satan lamang ang umuudyog sa inyo ng takot sa kanyang mga awliya. Ano yung mga awliya? Supporters, kaibigan, tagapagtanggol, kaalyado. Ulitin natin. Si Satan lamang ang umuudyog sa inyo ng takot sa kanyang mga awliya. Kaya't huwag ninyo silang katakutan, kundi ako ang inyong katakutan kung kayo ay tunay na mga nananampalataya. Ngayong nailahad na namin sa inyo ang pwedeng mangyari sa kamusliman kapag wala nang tumatayo para labanan ang Crusaders ng Amerika at ng Zionist ng Israel. Sa tingin ninyo, magiging makatarungan ba kaya sa Muslim world ang dalawang mortal na kalaban ng Islam? Hindi kaya nila hihigupin ang gasolina at iba pang natural resources ng mga bansang Muslim? Hindi kaya nila gagawing tuta ang mga pinuno sa mga bansang Muslim? Hindi kaya nila sapilitang aagawin ang mga lupain ng kamusliman? Hindi kaya nila pakikialaman ang political, economic, military, cultural, religious, and family affairs ng kamusliman? Hindi kaya nila palalaganapin sa mga bansang Muslim ang mga kasino at iba pang uri ng pasugalan, mga beer houses, mga prostitutions, at droga para gawing praning ang mga Muslim? Sa tingin ninyo, ay hindi ba nila pagpipiestahan ang Muslim ummah na kagaya ng nabanggit sa hadith? Hindi kaya nila ipagbabawal ang hijab ng kababaihan? Sa tingin ba ninyo ay hindi nila pakikialaman ang kurikulum ng mga Islamic subjects sa mga Islamic universities? Hindi kaya nila pakikialaman ang mga subjects na Tauhid, Aqida, Fiqhi, Sira, Quran, Quran Tafsir, at iba pa? Dahil po sa natumba na ang Iran at wala ng harap-harapang lalaban pa, ay magiging espesyal ba ang tingin nila sa Muslim? Titingnan ba nila ang kamusliman na kapartner, kaagapay, sa global peace and progress? Ano ba ang sinasabi ng Quran? Kailan may hindi matutuwa ang mga Hudyo at Nasrani hanggat hindi niyakap din ni Muslim ang kultura at sampalataya ng mga kufar at musyrikun? Quran ang nagsabi niyan. Hindi po nila tayo titingnan na espesyal.
kundi ang tingin nila sa Muslim Ummah ay banta sa world peace na dapat lang daw supilin. Naintindihan mo na ba, kapatid? Bakit kailangan ng kamusliman sa buong mundo na huwag matalo ang Iran? Dahil bagamat ang Iran ay majority Shia, kapag bumagsak na ang Iran, ay gagawin na ng Crusaders and Zionists ang global Muslim Ummah na trapo, basahan na aapak-apakan. Nagits mo na ba? Naging malinaw na ba sa iyo ang masaklap na kahihinatnan ng Muslim Ummah kapag wala nang lumalaban pa para pigilan ang pamumuksa ng mga kampon ng kapahamakan?